Diyos. So kung gayon, kung handa na kayo sa salita ng Diyos, ano po ang ating pinag-aaralan sa iglesyang ito? Becoming more Christ-like. Paano tayo magiging katulad ng ating Panginoong Jesus? Alam niyo kung tayo ay seryoso na maging katulad ng Panginoong Jesus, araw-araw bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na ipakita siya sa ating buhay. Amen? Ano naman ang pakinabang natin kung tayo ay maging kawangis ni Kristo? Meron ba tayong pakinabang? Yes, amen po. Ano ang pakinabang natin? Ha? Ang Diyos ay malulugod sa atin. At pagka nalugod ang Diyos, ibubuhos niya ang kanyang mayamang pagpapala sa buhay mo. Ay, salamat sa isa. Pinagpala ka, kapatid. Amen? At kung ikaw ay maging kawangis at katulad ni Kristo, walang gawain ng dyablo na magtatagumpay sa'yo. Lagi kang mananagumpay sa buhay mo. Amen? At hindi lamang yon, ikaw ay maging pagpapala sa lahat ng tao sa paligid mo. Amen? Gusto nyo ba yon? Blessed to be a blessing. Amen? Kaya ako gusto kong pagpalain ng Panginoon para maging pagpapala ako sa iba. Pero huwag ka, pag ang pagpapala ay sinarili mo, ay wala nang dadaloy na pagpapala pa. Okay, kung handa na kayo sa salita, yung ating teksto sa hapong ito, nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin paano tayo magkakaroon ng pusong hindi natitisod. Amen? Tanungin mo nga ang katabi mo, natitusid pa ba ang puso mo? Natitisod ka pa ba? Sabi na iba, paminsan-minsan na lang. Amen? Hindi naman, ha? Realistic, dati 10 beses ako natitisod sa maghapon. Ngayon ay 9 na lang. Praise the Lord. Yung iba 8 na lang, di ba? O yan, praise the Lord. Ibig sabihin, nag-i-improve ka. Nung nakaraang linggo, na ang pinag-aralan naman natin ay, ang pinag-aralan natin yung unoffendable heart, hindi pusong di natitisod. The gift of woundedness. Wow. Ang kaloob ng pagiging sugatan. Kaloob ba ang pagka ikaw ay nasusugatan? Ha? Kaloob yun ng Panginoon sapagkat pag ikaw ay nasusugatan at nagpapatawad ka, nalulugod ang Diyos sa'yo. Amen? At ayaw ng Panginoon na pagka nasusugatan ka, nanunugat ka rin ng iba. Amen? Sinugatan mo ako, susugatan kita ng 5. Wow. Gawain yun ng dyablo. Ang katulad ng Panginoong Jesus, pagka siya ay sinugatan, hinihilom niya ang sugat instead na sugatan. So pagka ikaw ay pinagsabihan ng salitang dumudurog sa iyong puso, sugatan, parang ang salita, wounded by words, di ba? Imbes na sugatan mo rin ng salita, ang nagsugat sa iyo, hindi mo siya babalikan. Magsasalita ka ng mahinahon. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, tanungin mo na, ganun ka ba? Tapos sabi mo, ako hindi ganun. Minsan lang. Amen? Kaya sabi ni Orly kanina, kailangan natin ang malaking mayaman biyaya ng Panginoon para tayo ay mahubog niyang maging katulad niya. Amen? At hindi po pwedeng hindi tayo masugatan. At ang sumusugat sa atin ay ang pinakamalalapit sa ating puso. Sapagkat kung walang kwenta yung taong yan, hindi malapit sa ating puso, kahit anong sabihin niya, hindi tayo masusugatan. Di ba? Sino ka ba? Hindi po ba? Okay, praise the Lord. Ngayong linggong ito, ay dalangin ko na tayo ay nakikinabang sa bawat salita ng Diyos. Na ito ay hindi lamang natin naririnig, kundi ito ay sinasabuhay natin. Mahirap pong isabuhay, pero sapat ang biyaya ng Diyos. Sa hapong ito, ang ating pag-aaralan, becoming more Christ-like. Sige, tignan nga natin. How to manifest Christ during Satan's hour. Wow! Gets nyo? Paano natin ipapakita si Kristo sa buhay natin sa oras
ni Satanas sa ating buhay. Marami sa atin, nagdaan na si Satanas sa buhay mo. Hindi niya sinabing oras ng demonyo, ha? Hindi niya sinabing demonyo ng chismis, demonyo ng paninirang puri, demonyo ng kasinungalingan. Hindi niya sinabi yon. Demonyo ng kahirapan, hindi. Sinabi niya, oras ni Satanas. Lahat ng demonyo nandiyan. Lupon, kuyog, kumpol. Satan's hour. Para bang yung dinaanan ka ng dilubyo. Di ba? Sunod-sunod, walang ampat. Nakaranas na kayo ng ganon? That is called Satan's hour. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Lord, tulungan mo ako na ipahayag ang laman ng puso mo para sa bagay na ito. Alam nyo, brothers and sisters, nahihirapan ako sa mga ipinipreach ko. Tanungin nyo kay Pas, hirap akong mag-aral. Marami akong gabi na ito ay binabalik-balikan. Alam nyo po kung bakit? Sabi nga ni Brother Orly, huling araw na. At ngayong huling araw, nais ng Diyos ipakita ang kanyang mga anak. At kung hindi ka kawangis ni Jesus, hindi ka anak ng Diyos. May relihiyon ka lang. Nag-a-attend ka lang ng Sunday service para ma-appease yung konsyensya mo. That's not enough. May relihiyon ka lang. Hindi yun ang kalooban. In fact, sa Diyos, karumal-dumal sa kanyang relihiyon. Sapagkat ang relihiyon ang pumipigil sa tao para makilala si Jesus. Kontento na sila na may relihiyon, ngunit hindi. Nakita ninyo yung isang relihiyon, walang kaalam-alam. Nakita natin yung spirit of lawlessness. They are in their Satan's hour and they don't know it. Habag-habag, hindi po ba? Pero alam nyo, napakapalad natin. Meron tayong banal na espiritu na nag-guide sa atin para tayo ay matuto sa buhay. Amen? That's why take this to heart. Huwag kayong pupunta lang dito kung convenient kayo. Hindi ito relihiyon. Amen? Hindi kayo nandyan para yumaman ang rema. Nandito kayo para yumaman kayo dahil pinayaman na kami ni God. We just want to share you the word that made us rich in every aspect of life. Wisdom, knowledge, understanding, favor, anointing, power. Huling-huli na yung pera. Bonus lang yon. Amen? Di ba napakasarap magpuri because we understand the power of worship? Di ba kahit titulado ka, doktor ka, gusto mong dumaan ka man sa ilog, nagagaganyan ka, walang, di ba? Kasi ang sarap yon magpakababa sa harapan ng Diyos. Okay, so basahin natin ang ating text. Excited kayo? Alam nyo, tuwing linggo, excited ako. Kasi laging may binibigay si God na bagong mensahe sa akin. Hindi ninyo to matatagpuan sa ibang iglesia. Glory to God! For the glory of God that makes us more humble before the Lord. Amen? Isaiah 43 verse 1 to 3. Ito yung kinanta natin, dumaan man ako. Okay. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa'yo. Siya na lumalang sa'yo. Siya na lumalang sa'yo, O Jacob. Siya na nag-anyo sa'yo, O Israel. Huwag kang matakot. Sapagkat ikaw ay tinubos ko. Sabihin mo, salamat, Panginoon. Tinubos mo ako. Yan, ligtas ka. Amen? Tinubos mo, ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo. Ikaw ay akin. Wow! Yung ariin ka ng Diyos na kanya, napakalaking karangalan. Ikaw ay akin, sabi ni Lord. Kaya ang tugon mo, ikaw ay akin din, Panginoon. Amen? Next verse. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig,
Ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Di ba? Kaya pagka kinakanta natin, dumaan Maracosa. Salita ng Diyos yun. Pangako niya yun. Next verse. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Aking ibinigay ang Ehipto bilang pantubos sa iyo, ang Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo. Binayaran tayo ni God. Ang ibinayad niya ang kanyang bugtong at pinakamamahal na anak. The darling of heaven. Hindi lamang si Kristo ay mahalaga sa Diyos, mahalaga siya sa lahat ng nilikha sa langit, mga anghel. Darling siya ng langit. Kumbaga, sa isang pamilya na iisang bugtong lang ang anak. Amen? Darling ng lahat yung anak na yon. At si Jesus is the darling of heaven. Amen? So, napakagandang pangako ng ating Panginoon. Amen? So, tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Ang buhay, nung tayo ay tinubos ng Diyos, hindi niya tayo pinangakuan ng buhay na walang hirap. Pinangakuan ka ba ng Diyos na mula nung naging anak kita, hindi ka na maghihirap? Wala. Hindi niya tayo pinangakuan ng bed of roses. Hindi po ba? Ngunit, pinangako niya sa atin na sa gitna ng paghihirap, kasama natin siya. Na sa gitna ng paghihirap, nais ng Diyos na ipakita natin ang buhay ni Jesus. Amen. God wants us to reveal Jesus in the midst of hardship. Amen. Ang mga paghihirap, trials, ang mga pagsubok, ang tribulation, ang kakulangan, ang agonies, ang sama ng damdamin, ito ay pamamaraan upang turuan tayo ng mga Panginoong Jesus. Paano niya tayo tuturuan? Tuturuan niya tayo na ilapat natin sa ating buhay ang kalikasan ng kanyang anak na si Jesus. Di ba sabi sa Hebrews, Jesus learned obedience by the things He suffered. Anak siya ng Diyos, pero tinuruan siya ng Ama sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ipinagdusa. So there are lessons in life na hindi natin matututunan sa classroom. Hindi natin matututunan dito sa Rema. Ang hardship. But you can know how to live in hardship. You will get the information of it when you come here. So that when the hardship comes, para pagdating ng taghirap, ang kahirapan sa buhay, you will be ready. Amen? Okay, so maliwanag po ba? So, sinabi dun sa binasa natin kanina, sabi ng Panginoon, when, okay, kung dumating, hindi niya sinabi na if it will come. Hindi. Hindi yon ang sinabi na dadating. Sinigurado ng Panginoon na dadating ang unos, dadating ang bagyo, dadating ang apoy, dadating ang baha. Ngunit isa lang ang kanyang pangako, hindi ka aapawan noon. Hindi ka masusunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. Okay. Ngayon, yung title natin, so, pagka dumating ng sunod-sunod yung mga bagay na yon at tayo ay binaha, nagkaroon ng delubyo sa ating buhay. Di ba may mga tao na gano'n na sabay-sabay nangyayari yung mga hindi magaganda sunugan ng bahay, namatayan ng gano'n, nawalan ng negosyo, para bang kabit-kabit, na parang sobra na siyang nadi-discourage, di ba? Delubyo yon, Satan's hour. Ha? Okay, parang si Job. Tama, Nancy, parang si Job. Ngunit for our purposes today, hindi si Job ang pag-aaralan natin, kundi ang ating Panginoong Jesus.
Kailan at paano dumating? Kasi ang ating tutularan ay siya, hindi ba? Becoming more Christ-like. Okay, so, ang ating Panginoong, ano ba ang Satan's hour? Sa Tagalog ay oras ni Satanas. At ang oras ni Satanas ay hindi 60 minutes. Depende sa iyong pagtugon at sa galing mo sa itinuturo ng Panginoon. Alam niyo ba na hinahayaan ng Panginoon na maranasan natin ang oras ng dyablo para nga turuan tayo. Ngayon, kung matigas ang ulo mo at ayaw mong magpaturo, hahaba yun. Pwedeng mag-last ng 5 years, 10 years, 14 years, 40 years. Amen? Pero pwedeng isang buwan. Depende sa response mo sa oras na yon. Amen? Okay. Ano ang oras ni Satanas? Alam niyo ito, English ito. Pero since magagaling naman tayo sa English, di ba? Sisikapin nating itagalog. Pero ito ang sinasabi. What is Satan's hour? Ano ang oras ni Satanas? This is the period of time when the restraining powers of all that is good seem to withdraw from human relationship. Ito daw na ang panahon na ang lahat ng mabubuting bagay na pumipigil sa isang tao na hindi makipag-away ay nawawala. At gusto ng tao na yon ay war freak siya sa panahon na yon. Amen? Yun po ang ibig sabihin. Napapansin nyo ba? Ako may mga panahon na ang asawa ko ay parang war freak siya. Totoo? Di ba may mga panahon na gano'n, ikaw din, war freak ka, parang wala ka talaga sa hubog. Hindi hulog, di ba? Parang gusto mong makipag-away. Di ba? Okay. Yun ay Satan's hour. Okay. So, ang puntirya ni Satanas sa oras na ito ay sumira ng relasyon. Sirain ang relasyon ng mag-asawa, sirain ang relasyon ng mag-ama, mag-ina, sirain ang relasyon ng magkakasama sa negosyo, sirain ang relasyon ng mga tao sa church para magkaroon ng church split. Amen? Next. Sabihin nyo kung hindi nyo naintindihan, ha? Bahala sa inyo yung cell leader nyo. Kaya kung ang cell leader nyo, tulog, ay siya, ikaw ang gumising at ikaw ang magtanong sa kanya. Next. Number 2, hindi pa number 2. Ano ibig lang sabihin nung sinabi ko kanina? Instead of love, or even civility. Alam niyo yung civility, yung alang-alang sa mabuting pakikipagkapwa. Civility. Maliban na, imbes na pag-ibig, or alang-alang sa mabuting pakikipagkapwa, ang nakikita natin is the power of darkness. Merong oras na ang namamayagpag ay ang darkness o kadiliman. Sabi sa Luke, next verse. Sabi sa Luke 22:53, nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, Jesus Christ is speaking, hindi ninyo binuhat ang inyong mga kamay laban sa akin. Subalit ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. Sabi ni Jesus sa mga Pharisees, lagi ninyo akong nakikita sa templo. Pero hindi ninyo binubuhat ang kamay nyo laban sa akin. Pero ngayon ginagawa ninyo sapagkat ngayon ay oras ng kadiliman. Ito ang oras ni Satanas. Okay? So yon, next. When I was, okay. So yun, what is Satan's hour? Number 2. Satan's hour is a visitation from hell. Di ba pagka tayo ay nagpe-praise and worship, binibisita tayo ng heaven. There is a visitation where there are healings, there is peace, there is joy, merong kapayapaan, kagalakan, prosperity, kasaganaan sa ating buhay. Tayo ay binibisita ng langit, ng mga angel, ng presensya ng Diyos. Pero sa Satan's hour, ito ay visitation mula saan? Sa impyerno. Sabi niya, where the legions of hell, legions. Meron, ibig sabihin, madami. Legions of hell depart their abode of the damned and find access to people's secret resentments,
the unresolved issues that exist in their heart. Ang Satan's hour, ito ay pagbisita ng impyerno na inimbita ng mga tao. Pastora, hindi ko naman iniimbita ang impyerno. Bakit dumating? Dahil merong kang lihim na PG-8 sa puso mo. Merong puot, galit, hinanakit, tampo, na itinatago mo. Pero, alam ng dyablo, nag-isip sila, Lord, meron ba ako? Ito'y sabi niya, yung hindi na-resolve na mga issue that exist, nandyan pa rin sa puso mo. Yung auntie ko, nagaling sa Mindoro, na na-offend sa akin nang hindi ko alam. Ang inilalabas niya na issue against me ay yung nangyari nung ako ay 6 years old pa lang. Mariosep. Magsi-62 na ako, buhay pa yung nangyari nung 6 years old. Ako, shock na shock ako. Ibig sabihin, hindi siya nagpapatawad. At dahil hindi nagpapatawad, hindi nakakalimot. At para bang yung sugat na yun ay sariwa pa sa kanyang puso, yun ang entry point ni Satanas. Kaya kapatid, kung meron ka niyan, ngayon pa lang iwanan mo na dito sa altar mamaya. Amen. Napakadelikado. Kaya natin pinag-aaralan yung offense, yung alam mo, yung puot, yung root of bitterness. Alam mo yung sugat o yung sama ng loob mo na itinanim mo sa puso mo, hindi mo namamalayan, nag-uugat. Ang ugat niya ay dumadami, lumalalim. Amen? Hanggang sa it will defile many. Amen? Buti na nga lang, nalaman ko ngayon. Di na-resolve ang issue na pag-usapan namin. Pagka hindi nyo pinag-uusapan nyo, kahit na sa best friend mo, sa tatay mo. Kaya nga, pagka nag-i-encounter tayo, kinakalkal natin ang puso natin kung may nakatago pa ba doon. Hindi po ba? Hindi mo pwedeng ipagwalang bahala yon dahil pagdating ng oras ni Satanas, lagot ka, may connection ka sa kanya. Sabi ni Jesus, even if Satan come, he has nothing on me. So, hindi siya magtatagumpay. Ngunit kung meron ka niyan, magtatagumpay si Satanas. Amen. Tahimik ang mga taga-Rema Word of God Church. Praise the Lord. Kinakausap tayong lahat ng banal na Espiritu. Next, Satan's hour. So ano ang nangyayari pagka may visitation ang dyablo? Those things that are evil within human nature are fully awakened. And then, empowered by hell to fulfill every demonic gratification. Tagalog sa Tagalog. Nansi, Tagalog mo. Yung mga bagay na masama sa puso ng tao dahil sa ating kalikasan na tayo ay pinanganak sa kasalanan, ay ginigising ng dyablo. At ito ay kanyang binibigyan ng kapangyarihan nagmumula sa impyerno para mas-satisfy, magkaroon ng kaganapan, lahat ng gusto ng demonyo sa iyong buhay. Parang kung may tinatago ka na selos sa asawa mo, pagka dumating yung Satan's hour, sabi ng demonyo, pagka natutulog, patayin mo. Diba? Putulin mo. Wag! Alang-alang sa'yo. Diba? Sa mga Becky, putulin mo yan. Istorbo yan. Pagka ikaw ay rumarampa, wala nang abukol doon, di ba? Satan's hour yon. Kaya yung mga Becky na nakakilala sa Panginoon, nagdaan sila sa Satan's hour, nagsisisi sila. Kasi hindi na nila maidudugtong. Correct. Hallelujah. Demonic gratification. Amen? Whew! Mahirap ang pinag-aaralan natin, hindi po ba?
Pero may biyaya ang Diyos na maunawaan natin ito. At nais ko na ilagay natin to sa ating puso, we will be changed. Amen. Gaganda ka. Vice ganda. Amen. So next. Yung next na bullet. Ayan, number 3. Nagte-take notes ba kayo? Sa susunod na Sunday, may test. Ay, wag na po. Baka hindi kayo dumating. Okay. Satan's hour is a time of collective madness. Alam mo, oras ni Satanas ngayon. Sa mundo, tingnan mo. Nakita mo yung nag-rally sa EDSA? Collective madness. Amen? Nagkakaisa sa insanity and nonsense. Amen? Kung meron kayong isip ng Panginoon, immediately makikita niyo that's a nonsense. It's the spirit of lawlessness gratifying their demonic objective. Spirit of lawlessness. Di ba sabi ni Apostle John, in the last days there will be lawlessness. They will not honor and obey the law. They have their own law. Amen? Okay, Satan's hour is a time of collective madness. Ano nga ang collective madness sa Tagalog? Madness. Kabaliwan. Kabaliwan, madness. You are mad. Okay. A time of terrible insanity. Ano insanity? Kabaliwan. Terribleng kabaliwan that drives, na nag-uudyok sa mga tao to say and do, na magsalita at gumawa ng mga bagay na alam nilang mali. Ngunit wala silang kapangyarihan na i-mute yung kanilang salita. Ibig sabihin, wala silang kapangyarihan na pigilan ang kanilang salita. Naranasan ninyo yon? Pagka masyado kayong offended sa isang tao at tinanggap ninyo yung offense, kahit naman mabuti sa inyo yung tao na yon, nang maraming panahon sa buhay nyo, ito lang ang time na hindi siya okay. Pero sinira ninyo yung lahat, alam nyo, hindi ninyo mapigilan ang sarili ninyo na hindi siya i-chismis. Sasabihin pa ninyo sa pastora, Pastora, pwede pa akong magbigay ng magpa-counsel sa'yo. Kasi nasaktan ako ni ganito. Yan, lahat. Bihira at wala pang nagpunta sa akin na nagsabi, Pastora, pwede po ba akong magpa-counsel ka sa'yo? Kasi nasaktan ko ang puso ni Sister Nancy. Wala pang ganun. Amen? Diba? So yung tao, in Satan, sa oras ni Satanas, bakit collective? Kasi hawa-hawa. Halimbawa, masama ang loob ko kay Nancy, kukwento ko kay Mako, ikukwento ko kay Meng, kukwento ko kay Paz, hanggang sa ang dami kong pinagkwentuhan, lahat sila nahawa sa akin. O, collective na kami. At ang gagawin namin ngayon, magrarally kami against kay Pastora. Church split na. Diba? Ganyan naman nangyayari sa church split. Diba? Nangyari sa atin yun noon sa Pandakan. That is collective madness. Next, sige. Tuloy mo ito. It is not, pagka dumating ang visitation from hell, ang nangyayari, it's not the healing of bodies, but the wounding of hearts. Hindi na papagaling ang mga katawan, kundi nasusugatan ang puso. It is not the reconciliation between souls, but the estrangement of friends. Ibig sabihin, hindi nagkakabati-bati, kundi nagkakaaway, naghihiwalay. Strange, may division, okay? Next. It is not It is not the truth, next. It is not truth spoken in love, but emotions discharged in wrath. Pagka dumating ang oras ni Satanas, masyadong emotional ang mga tao. Amen? Inilalabas nila ang mga emosyon nila. Iyak, galit, may mga ganyan pa. Amen? Kahit na totoo yung sinasabi, kahit na katotohanan, pero ang pagkasabi ay walang pag-ibig, wala. You need not slay the
truth by being emotional. You can say the truth in love. Amen. Di ba yung mga tao doon ng collective madness, napaka-emotional nila? Di ba? Emotions discharged in wrath. Okay? Wrath is galit. Inilalabas mo yung emosyon mo ng galit mo. Okay? It is not the gospel of peace, but the heartache of strife. So, magkakaroon ng pagkabagkabahagi, galit-galit, hiwa-hiwalay na, yung mag-asawa, naghiwalay na, yung mag-ama, naghiwalay na, yung nanay at alam mo na yon. Amen? Hindi na nagkikibuan hanggang sa lumipat na ng ibang bahay na. Amen? Okay, next. During Satan's hour, friends become enemies. Ang magkaibigan ay nagiging magkaaway. Loyalties become betrayals. Okay, ang mga magkakaibigan na tapat sa isa't isa ay nagtataksilan na. Di ba? Ang mag-asawa na tapat sa isa't isa ay nagtaksil na. Nag-asawa na ng iba. Amen. And then, unity degrades into irreconcilable division. Ang pagkakaisa ng isang grupo, isang iglesia ay hindi mo na mapagsamang muli. Meron ng bad taste. Dahil sa mga sinabi, na mga words, na masasakit, na hindi nila napigilan sabihin dahil sa galit, yun na ay hindi na pwedeng pagbatiin muli. Kaya maraming mag-asawa hindi na sila nagre-reconcile pagkatapos dahil nasaktan na ng sobra. Amen? Okay, next. Number 4. Satan's hour is an uncontested. Ano ang hindi ang uncontested? Hindi makontra. Seemingly unstoppable. Hindi mapigilan. Invasion, paglusob from hell ng mga dyablo mula sa impyerno, where every hidden jealousy and every secret unresolved bitterness in the human heart is unsheathed. Ano mo yung unsheathed? Meron kayong espada, mahaba. Pagka in-unsheath mo ang espada, ibig sabihin, ilalabas mo. Pagka inilabas mo yan, handa ka ng managa. Yan. It's unsheathed and used as weapons in the hands of demons of strife. Ang si Satanas, marami siyang mga demonyo. At ang mga demonyo, iba-ibang klase ang demonyo. May demonyo ng kahirapan, may demonyo ng lust, may sakim na demonyo, di ba? May demonyo ng confusion, may demonyo ng slander, naninirang puring demonyo, may demonyo na, lahat ng klase ng demonyo. Pero during Satan's hour, ang malakas tumira ay yung demonyo ng pagkakabahabahagi. Sisirain niya ang mga relasyon. Amen? Glory to God. Naintindihan natin. Tapos na tayo. Joke. Baka kayo umalis. Okay, ano pa ba? Meron pa ba dito? Meron pa? Okay, tingnan natin ngayon kung paano kumilos si Satanas doon sa final days, doon sa mga huling araw ng buhay ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Tingnan natin kung paano siya kumilos para sirain ang mga plano ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Alam natin na ang misyon ng Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa upang tayo ay iligtas. Amen? At kung paano, ano ang tiniis, ano ang in-endure ng ating Panginoong Hesus during the time of Satan's hour, at kung paano siya na nagumpay. Glory to God. Kaya, dahil siya ang nais nating tularan, alam natin na darating at darating ang oras na yan sa ating buhay. Okay. Ang Panginoong Hesus hindi lingid sa Kanya kung ano ang plano ng dyablo para alam mo, ang pangalan ng dyablo is adversary. Di ba? Taga-kontra. Lahat ng balak ng Diyos kokontrahin na. Amen? At yung pagdating dito ng Panginoong Hesus para tayo ay iligtas na mga tao, ay
alam ng Diyos, alam ni Satanas, okay? Ngunit alam din ng Panginoong Jesus ang invasion na gagawin ng mga dyablo mula sa impyerno. Hindi yon tago sa kanya. Amen. Okay. But the fact na hindi nga yun tago sa kanya, pero yung katotohanan na hindi yun, nakita niya kung paano sila, di ba nagsimula ito nung doon sa Passover meal, nang si Judas Iscariot ay ibinenta siya ng 30 pieces of silver. Amen? Doon pa lang nakita na ni Jesus na si Judas Iscariot ay gagamitin ni Satanas. Nagsimula na dumating ang invasion ng mga demonyo galing sa impyerno. Okay. Ngayon, ang Panginoong Jesus, nakita niya kung paano ito nag-advance. Nakita niya po paano nag-advance ang mga demonyo, iba-ibang klaseng demonyo, pulutong, legions of devil. Kung paano sila nag-advance sa buong Jerusalem, na pinoses nila si Judas, plus yung mga religious leaders, sila Pontius Pilate, sila Herod, lahat na ng mga high priest, di ba? And in this invasion, alam ng Panginoon, nakita niya kung paano rin na-infect ang mga disciples. Amen? So pag dumating ang Satan's hour sa isang iglesia katulad natin, hindi lamang ako maaapektuhan din kayo. Amen. Ngunit dahil alam yon ng Panginoong Jesus, lagi niyang binibigyan ng babala ang mga disciples. Okay? It doesn't mean na dahil alam niya, ay less ang effect sa kanya. Yung, parang kumbaga alam ko na darating ang oras ni Satanas, so hindi masakit. Hindi. Hindi nababawasan ang sakit pag dumating. Amen? Ngunit, ang maganda, handa ka. Oh, bakit ko ito ipinipreach sa'yo? Para maging handa ka. Amen? Kung ikaw ay nais mo, seryoso ka sa pagiging Christ-like mo, sinasabi ko sa iyo 100% darating ito sa buhay mo. But, on the other hand, kasama mo ang Diyos at magtatagumpay ka. Amen? Kasi sabi ni God, hindi kita iiwanan. Okay, so magsimula tayo from the yung karanasan ni Jesus nung pag-invade ng hell. Okay, kwento ko na lang kasi kung babasahin ko yung notes ko, baka alas 7 tayo matapos, okay lang ba sa inyo? Pero masakit ng likod ko kaya hindi okay. Okay, so pagkatapos nila doon nung umalis na si Judas Iscariot, di ba, ibinenta na si Jesus ng 30 pieces of silver. Alam ng Panginoon na darating yung oras na yon, kaya siya ay nanalangin sa Garden of Gethsemane. Amen? At doon sa Garden of Gethsemane, isinama niya yung 3 closest sa kanya. Si Peter, si John, at si James. Okay? And then, habang siya ay nananalangin, sabi niya sa verse na Matthew 26:36 ba yun? Next verse. My soul, ayun sabi niya. Sabi niya, pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanilang mga anak ng tao na siya ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda, ng mga punong pare at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. Ito ay warning na sinasabi ng Panginoong Hesus. Alam niya na darating yon, kaya sinasabihan niya ang mga disciples. Papatayin ako, di ba? Pero pagdating na 3 araw, ako ay mabubuhay na muli. Okay. Next verse. So, pagkatapos, nung nandun siya, na kinakausap niya ang mga disciples, sinasabi sa kanya na hindi kita, sabi ni Pedro, kahit ako ay patayin, ipagtatanggol kita, di ba? Sabi ng Panginoong Jesus, hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang pinuno ng sanlibutan. Sino yung pinuno ng sanlibutan? Si Satanas, siya'y walang kapangyarihan sa akin. Okay. Pero sabi mo kanina, Pastora, nagkakaroon ng access si Satanas sa atin kung may mga unresolved issues tayo. Pero bakit si Jesus? Wala siyang kasalanan. Pero bakit dumating si Satanas? Okay. Isang bagay yung dadating si Satanas sa buhay mo dahil may hidden issue ka. Isang bagay din yung susubukan ka ng Diyos para maihanda ka sa mas mataas na panawagan. Amen? Amen. Okay, hahayaan ng Panginoon yon para i-test ka niya.
or meron kang misyon. Katulad ng Panginoong Jesus, wala siyang kasalanan, wala siyang itinatago, pero meron siyang misyon. Amen? At yung misyon niya na yon, kailangang matupad. Kailangan, alam mo ba, na kasama sa misyon, sa plano ng Panginoong Diyos, ang mga dyablo para ma-fulfill yung kanyang misyon. Amen? Next. So, noong nandun na siya sa Garden of Gethsemane, sabi ng Panginoong Jesus, samahan niyo ako sa panalangin. Kasi masyadong matindi itong wina-warfare ko, ipinagpa-pray ko na ito. Amen? At ano ang ginawa, at ano ang sinabi ng Panginoong Jesus? My soul is grieved. Ano ang version, sister? Ayan, sabi niya, at sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa, na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Okay? So, doon sa Garden of Gethsemane, nananalangin ang Panginoong Jesus. Dahil alam niya yung dami ng dyablo na sasalakay sa kanya, siya ay nanghina, nalito siguro o nataranta si Jesus. Amen? Sa bigat ng dinadala niya sa panalangin, kasi pagka po tayo nananalangin, nasa-sense natin kung ano yung dadating. Hindi ba? So, nag-ano tayo, nagtatravel tayo. So, sabi niya sa kanyang mga disciple, grabe akong naano ang aking puso, espiritu, sabi niya. Sabi niya, my soul is exceedingly sorrowful, even to death is stay here and watch with me. Ngunit sabi natin kanina, pagka dumadating ang oras ni Satanas, kahit yung mga malalapit sa atin ay infected, sinalihan ng espiritu ng antok yung tatlo. Amen! Amen! Sinapihan sila ng espiritu ng antok. Kahit gusto nilang samahan si Jesus sa panalangin, hindi ba nila alam bakit sila inaantok? So, hirap na hirap ang Panginoong Jesus. At dahil sa hirap, siya ay nalugmok sa lupa at siya ay nagpawis ng dugo. Dugo na ang lumalabas na pawis at ginising niya uli yung tatlo. Paggising niya, sabi nung tatlo, pagkatapos tulog uli. So, nag-pray na naman, nag-travel na naman si Jesus. Pagka gusto niyo makita kung paano siya nagtatravel, he was crying with loud voice to the one who can help him. But the Father did not offer anything or any weapon to stop the devil. Silent ang langit. Amen? Amen. Pangatlong beses, ginising na naman niya ang kanyang mga disciples. Tulog pa rin. Amen? So, mag-isa ang Panginoon. Amen? O hindi rin niya maramdaman at walang sinasabi sa kanya ang Diyos Ama. Hindi po ba, sa mga ganon, may mga panahon sa buhay natin na sobrang hirap at agony ang pinagdadaanan natin. Alam natin, wala tayong pwedeng pamalit sa Diyos na pwedeng tumulong sa atin. Hindi po ba? Meron bang substitute si God? Pagka sa mga panahon na yun na madidilim sa buhay natin, na tayo ay dumadaan sa ilog at parang dumadaan tayo sa apoy, hindi sapat na alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Hindi ba? Kadalasan, tayo ay nagkikrave at naghahanap ng kalinga at pagdamay ng ating mga kapatid. Amen? Okay, sabi po sa Proverbs 17:17, anong sabi dito? Ang kaibigan sa lahat ng panahon ay nagmamahal, at ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kagipitan. And sometimes, hindi natin kapatid sa laman ang dumadamay sa atin, kundi kapatid sa church. Diba? A brother is born for adversity. Pero, sa case ni Jesus, during that Satan's hour, wala siyang mga disciples. Amen? All the disciples failed him. Binigo siya ni Peter, John, and James. Sa kailangan ko ng prayer support. Sino sa inyo dito ang prayer support naman, sister? Pero hindi nagpa-pray. Amen? Binigo din siya ni Pedro. In fact, nung dinakip siya,
ng mga guard ni Herod at ng mga guard ng high priest, nagsitakbo silang lahat. Umalis silang lahat. Bakit? Takot lahat. They are fearful. They are confused. Bakit sila confused? Kasi tinitignan nila si Jesus makapangyarihan. Kaya niya yan na tumawag ng mga anghel para lipulin lahat ang mga ano. Pero hindi ang mga kaaway nila. Pwede naman siyang tumawag ng anghel at lipulin lahat yun, di ba? In fact, nung siya ay dadakpin sa Gethsemane, dumating ang legion, centurion, 100 na sundalo. Nung lalapitan nila si Jesus, sabi niya, sino dito? Si Jesus of Nazareth. Sabi ni Jesus, it is I. Ano ang nangyari sa 100 na sundalo? Na-slain lahat. Hindi kayo nagbabasa ng Bible. Sa John. Basahin nyo yan sa John. So, ibig sabihin, kaya ni Jesus lahat yon. Pero this time, walang iniwanan siya ng kanyang mga disciple. Okay? Nilitis ang Panginoong Jesus, di ba? Nilitis siya sa korte ng mga Sanhedrin. Pagka nililitis ka, kailangan mo ng defense. Kailangan mo ng isang lawyer o isang kaibigan na magpapatotoo ng kung anong karakter meron ka. Kailangan mo ng magsasabi na ikaw ay si Jesus. Someone to speak for you. Amen, kailangan mo yon. Pero during those times, isang boses lamang ang narinig ni Jesus. At ang boses na ito ay boses ni Pedro na narinig niya na sinabi ni Pedro, hindi ko siya kilala. Imagine, itong mga disciple, nakasama niya sa hapagkainan kumain, nakasakasama niya sa ministry, during Satan's hour, iniwanan siya lahat. Walang nanatili sa kanya. At pati ang Diyos, hindi niya maramdaman. Amen. At lahat ng ito naranasan ng Panginoong Jesus. His disciples failed him. Binigo siya ng kanyang mga disciple. And during that time, na bago siya i-crucify, di ba? Siya ay pinagpapapalo, di ba? Bago siya ipinako sa krus. Lahat ang naramdaman ng ating Panginoon, naramdaman niya nung siya ay abandon. Wala siyang kasama. Nakaranas siya ng slander. Sinisira ang kanyang puri. Minak siya. Ano nga ang minak? Tinuya. Nilagyan siya ng, hari ka, ikaw ang hari ng mga Hudyo. Nilagyan siya ng krus. Di ba? Na corona. Tapos nilagyan siya ng robe. Sige, kung ikaw ay hari, magmarcha ka. Kung ikaw ay makapangyarihan, anak ka ng Diyos. Sabi niya, umalis ka dyan sa krus. Di ba? Na-experience niya abandonment, slander, mockery, gross injustice, shame. Nilagay siya doon hubot-hubad. Amen? Pinagpapalo siya. Brothers and sisters, that's Satan's hour. Na para bang ang mga demonyo sa impyerno ay tuwang-tuwa dahil akala nila sila ay nagtagumpay. Amen? So, sabi natin, there was a collective madness. Ang mga high priest, ang mga Roman soldiers, nagkakaisa sila laban sa ating Panginoong Jesus. And during Satan's hour, lahat ng mga relasyon nasisira. Itong lahat na ito na naranasan ng Panginoon, nangyayari pagka dumating ang oras ni Satanas sa isang iglesia. Amen? Sabihin natin na hindi natin iningatan ang ating puso. Na-offend tayo sa isang kapatid, o isang leader, o isang cell leader, o isang pastor. And you are a person of influence in the church. Halimbawa lang. Yung iyong offense ay ichinismis mo sa lahat. So, there was betrayal. Amen? Naghawa-hawa. Yung mga pinagsabihan mo, meron silang hidden resentment against the pastor. So nagkampi-kampi na kayo ngayon. That is collective madness. And what will happen? All of us will be affected. I will feel abandoned. I will feel mocked, betrayed, slandered, unjust. Diba? Kasi pagka nagkaroon, kasi sabi natin, during collective madness, alam mo, sa puso mo na hindi tinama yung sinasabi mo, pero wala ka ng kapangyarihan na manamanahimik.
Kasi nga, nag-take over na yung darkness sa buhay mo. Bakit ko ito sinasabi? Kasi, ang isang simpleng offense na nanggagaling sa isang maliit na bagay, na isang sinabi ng isa na hindi naman totoo or merong bahid ng katotohanan na minagnify mo yung kasinungalingan, pwedeng magkaroon ng church split. Na once na nangyari yon sa atin, walang presensya ng Panginoon na dadating at hindi tayo makikinabang. Di ba sabi natin, what is important with the Lord is humility, commitment to unity, and prayer. That's why, tingnan natin, ano ang ginawa ng Panginoong Jesus. Alam nyo, marami akong iglesyang nakita na sobrang split. Ang naging resulta nila, banana split. Amen, yan, patay tayo, di ba? Nagkakaroon ng confusion ng mga tao. Nagkakaroon ng fear, nagkakaroon ng doubt. Totoo ba itong iglesia na to? Baka gawa-gawa lang ito, wala naman dito ang presensya ng Panginoon. Di po ba? Kaya maingat tayo. Tingnan natin ano ang naging response. Ang Panginoong Jesus, makikita natin ano ang kanyang naging attitude all throughout nitong oras ni Satanas. Sige, tingnan natin. Meron ba dyan, sister? Number 1, ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sa lahat ng mga paglilitis, sa lahat ng mga akusasyon, sa lahat ng mga paninirang puri, pwede naman siyang magsalita di ba? Sa harapan ni Pontius Pilate, sa harapan ni Herod, pwede naman siyang mag-explain. Pero pinili ng Panginoong Jesus, nanahimik si Jesus sa harapan nila. Amen? Pag dumating ang visitation ni Satanas sa langit, at maraming mga maririnig kayo na hindi maganda, ano ang gagawin natin? Manahimik. Ano ang gagawin natin? Manahimik. Amen. Dahil sa sandali na ikaw ay magsasalita, dinagatungan mo yung apoy. Amen? May mga pagkakataon na kailangan nating magsalita, pero mas maraming pagkakataon na mas mabuti hindi tayo nagsasalita. Sa mga cell group na lang. Hoy, totoo ba? Si ganon, ganyan. Ha? Wala akong alam. Huwag nating pag-usapan. Amen. Hoy, bakit si ganon? Hindi ko na nakikita. Ganon ba? Ha? Hindi ko napapansin. Amen. Huwag nating pag-usapan. Manahimik. Sabi mo sa katabi mo, manahimik ka. Manahimik ka. Amen. Pangalawa. Okay, bigyan natin 1 Peter 2:21-23. Ito ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag. Ay, makukuha kaya natin yung verse 20? Tignan English na nga lang, sister. Sino ba yon? Okay. For what credit is it if when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, kung kayo ay nagkasala at kayo ay pinarusahan, ano yon? Walang kwenta yon, di ba? Ngunit kung kayo ay gumagawa ng mabuti, amen? At kayo ay nagtitiis, nagsasuffer for the sake of the people. Sabi niya, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Balik na tayo sa verse 21. Alam ko na yung context. Kaya sabi niya sa verse 21, sapagkat ukol dito, tayo ay tinawag. Tayo daw ay tinawag na mag-suffer hindi para sa ginawa nating masama, kundi para sa mabuti. Amen? Na kahit tayo ay gumagawa ng mabuti, halimbawa sa isang kapatid, ipinagpe-pray natin, tinutulungan natin, inaalalayan natin, and yet, pagkatapos noon, sinisiraan tayo sa labas. Pinagsasabihan tayo, may tampo pala, may iniingatang tampo sa puso at kung ano-ano ang sinasabi sa iba. Sabi ng Panginoon, diyan kayo tinawag. Amen? Sabi niya,
Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Amen? Sumunod daw tayo sa yapak ni Jesus na kahit siya ay sinirang puri, inabandona, pinahirapan. Amen? Hindi siya rumesbak. Amen? Okay, next verse. Siya ay hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. O tingnan mo, hindi siya nagsuffer dahil siya ay may kasalanan o dahil siya ay may sinabing hindi mabuti. Napakabanal niya, wala siyang kasalanan, and yet ginawa yun ng tao sa kanya. Amen? Okay, next. Verse 23. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nung siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Amen? Pagka pala tayo ay inalipusta, sinisiraan, ninuyurakan ng ibang tao, huwag tayong gumanti. Lalo na kung alam natin, ang gagawin natin, those are the afflictions of love. Nauunawain natin sila at patatawarin natin sila proactively sapagkat meron silang pinagdadaanan. Hugot pa more. Yan. Hugot pa more. Amen? So, pang-una, nanahimik si Jesus, hindi siya gumanti. Pangalawa, He responded in love. Hindi siya nag-react, kundi nag-responde siya. Alam niya kasi kung anong kalagayan ng mga tao na yon. Kailangan nila ang kaligtasan. Kailangan nila katubusan ng kasalanan. Kaya sabi doon sa verse 24, 1 Peter 2:24, He responded positively to His enemies. Paano siya nagresponde ng mabuti? Iniligtas niya sila. Dinala niya ang kanilang kasalanan sa kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. Next, sige. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling ka. Jesus, by the stripes of Jesus, by the wounds of Jesus, we were healed. So by our wounds, people will be healed. Those who struck us, those who were our enemies, will be saved because of us. Amen? So, next na po tayo. Kasi magko-communion pa tayo. Amen? Sabi ni Jesus, ngayon ay nababagabag ang aking kaluluwa at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito, ngunit dahil dito ay dumating ako sa oras na ito. This is Satan's hour, but this is also my hour. Satan's hour is also our hour to prove. Amen. Amen. And to show, manifest Jesus. Sa oras ni Satanas, this is the greatest opportunity for us to become Christ-like. Sa mga panahon na to, ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Siya ay nagpatawad. He prayed the mercy prayer, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pag dumating din tayo sa oras na yan, ano ang sasabihin natin sa mga ginamit ng dyablo para tayo ay sirain? Father, forgive them. So, that is being Christ-like. Amen? Hindi tayo baganti, re-resback, kundi magpapatawad. Amen? Next verse. Wala na ba? Okay. These are statements. Ito ay mga statements o statements. Sentences na gusto kong i-meditate natin. Amen? Tatagalugin natin. Number 1, Jesus understand that for redemption to be accomplished, His love would face His most severe test. Jesus knew this battle was over one thing. Okay? Ano daw yung battle na yon? Kasi when the forces of evil come and they come in full force, you have to war. Hindi ka pwedeng mamatay na lang doon. Kailangan makipaglaban ka. Willing ba kayo makipaglaban? Okay. Okay, ano daw yung kanyang battle? Next.
Would He allow love to reach full maturity and its most perfect expression? Number 2, next, would He maintain His passion for men's redemption, even as men mocked and crucified Him? Pag dumadating ang Satan's hour, na inaalaw ni God na dumating sa atin, it is a test, it is a way na gusto ng Panginoon ay i-perfect niya ang pag-ibig natin. Hoy, naiintindihan mo niya? Amen? Pipiliin ba natin sila na mahalin o pipiliin natin sila na kamuhian? So, pag pinili natin sila na mahalin, magpapatawad tayo. Then the Lord will perfect our love. Amen? Ay, naku, naiintindihan ba ninyo ako? Okay, next. Regardless of the test, God calls you to endure. Okay? Kahit ano pa man yan, yung pagsubok, nais ng Diyos na ito ay batahin natin. It is not about you and your relational opponent. It's not about, hindi ikaw o ang iyong kaaway. Ang issue. Okay? The real issue is about you and God. Tinitignan ng Panginoon ang puso mo. Amen? Kung ipasa mo yung test na yan, kapatid, dadating ang breakthrough mo. Amen? Next. Will you allow love to be perfected? Will you transform Satan's hour into an offering of your life in Christ-like surrender? Diba? Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Binigay niya ang buhay niya. Diba? Lord, sinusurrender ko sa iyo lahat. Galit, hinanakit. Amen. Lahat-lahat. Ikaw na. Amen. Bigyan mo ako ng biyaya na mapagtagumpayan ko to para maganap ang pag-ibig mo sa akin. At pag naganap ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, ano ang ating idinidisplay? Si Jesus. Si Jesus. Amen? Si Jesus sa buhay natin. Okay, meron pa po? Meron pa po? When we have endured Satan's hour and allowed adversity to refine our love, we will have succeeded in the purpose of our existence, to be Christ-like. Amen? Pag napagwagian natin yung ating natural instinct na gumanti, at instead na gumanti ay magpakita ng pag-ibig at pagpapatawad, tayo ay nagtagumpay sa ating layunin sa buhay, maging kawangis ni Jesus. Amen? Praise the Lord. May natutunan po ba kayo? Tayo po ay tumayo, sabihin natin, Panginoong Jesus, ako ay nananabik at ang aking kaluluwa ay nagnanais na maging katulad mo. Bigyan mo ako ng biyaya na magtagumpay at maganap ang aking pag-ibig. Tulungan mo ako. Kokonti ang nagko-confess. Hallelujah. Tulungan mo ako na mapagwagian ang aking natural na tugon, na rumesbak at gumanti. Binigyan mo ako ng biyaya at turuan mo ang aking puso na maingatan ko ito upang ako palagi ay tutugon ayon sa kalooban mo. Marami pong salamat sa mga pagkakataon na ibibigay mo sa akin upang ako ay mahubog na maging katulad mo. Panginoon, pagdating ng oras ni Satanas sa aking buhay, samahan mo ako. Naniniwala ako, dahil sa mga narinig ko ngayon, ako ay magtatagumpay sa lahat ng bahagi ng buhay ko. Maraming salamat, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you for this time, oh God.
I pray, Lord, that as we learn from you, habang kami ay natututo sa iyo, maiingatan namin ang aming puso, maiingatan namin ang aming patutuo, at maiingatan namin ang pagkakaisa ng iglesyang ito. Tulungan mo kami na makipagbaka sa panalangin, O God, sa araw-araw, sa tuwid-tuwina. Ibinagkakatiwala namin ang aming buong buhay sa iyo, sa iyong mapagpalang mga kamay. Dalain ko ang mga anak mo sa oras na ito, sa aming pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap namin ang ganap na kagalingan na inilaan niya para sa amin. Ang kayamanan, kasaganaan ng buhay na kanyang ginawa, tinubos sa krus ng Kalbaryo, at ang kapatawaran ng lahat ng aking mga kasalanan, O God. Sa oras na ito, paniniwalaan ko sa aking pagtanggap ng simbolo ng kanyang katawan at dugo. Tatanggapin ko ang aking kagalingan sa aking kaluluwa, Lord, at sa aking katawan. Maraming salamat sa iyo. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Halina po kayo. Tayo ay mag-communion.
sambahin ka. Matthew 26:26. At samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Kainin po natin ang tinapay. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. At ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Inumin po natin ang Diyos. Panginoong Jesus, salamat po sa pag-aalay mo ng iyong katawan, buhay at dugo para sa amin. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa biyaya mo, Panginoon, nais namin na tularan ka, hindi para mamatay, kundi, Panginoong Diyos, maipakita ka namin sa mundo, Panginoon. Salamat po sa buhay mo sa amin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus.